Previously, nakita natin na si Satan ay natalo sa digmaan sa langit. Pagkatapos na matalo si Satan sa labanan, si Satan ay ibabagsak sa lupa. Bilang resulta, galit na galit siya sa mga believers na naiwan sa lupa. Thus, Satan will concentrate his hatred upon God's people. Sinabi sa Revelation 9:1, "And I saw a star out of heaven, fallen to the earth, and to him was given the key of the pit of the abyss." Ang star na tinutukoy dito ay si Satan. Matapos siyang talunin sa labanan sa langit, siya ay nahulog mula sa langit patungo sa lupa. Sa Biblia, ang mga angel ay inihalin tulad sa bituin. Si Satan bilang isang archangel, siya ay ang day star. Sa pagbagsak niya sa lupa, magsisimula na ang Great Tribulation. Sa puntong ito, meron tayong makikitang dalawang bagay. Una, si Satan ay ibabagsak mula sa langit patungo sa lupa. Pangalawa, si Antichrist ay papalayain mula sa abyss, yaon ay sa ilalim ng lupa. Si Satan at si Antichrist ay magtutulungan. Ito ay magiging ang pagtatagpo ng masamang espiritu mula sa langit at ng masamang tao mula sa ilalim ng lupa. Bagamat sila ay magmumula sa magkaibang direksyon, sila ay magkakaisa at magtutulungan upang i-persecute at pahirapan ang mga tao sa lupa. Sa madaling salita, si Antichrist ay ang pagsasakatawan ni Satan. Ngayon, sino nga ba si Antichrist? Baka iniisip mo na sa pagdating ni Antichrist sa eksena, ay isa siyang masamang tao na magde-declare ng kaguluhan. Sa simula, si Antichrist ay makikilala bilang isang tao na lulutas sa maraming problema sa mundo. Si Antichrist ay matalino, charming, may kaalaman sa politika, isang tao na may napakalakas na karisma. Mamahalin siya ng mga tao. Bukod pa rito, siya ay isang tao na magiging napakabuti sa mga Hudyo. Si Antichrist at ang mga Jews ay magkakaroon ng 7 taong kasunduan na magsasanhi sa mga Hudyo na muling sambahin ang Diyos sa templo sa Jerusalem. Ang pag-aalay at pagsimba ng mga Jews ay muling maisasagawa. Ito ay nagpapahiwatig din na muling maitatayo ang templo ng mga Jews sa Jerusalem. Subalit sa kalagitnaan ng 7 years na kasunduan, si Antichrist ay mamamatay. At pagkatapos, siya ay mabubuhay. Papasok kay Antichrist ang espiritu ng pinakamasamang Caesar, yaon ay si Caesar Nero. At sa puntong ito, magbabago ang kanyang isip. Sisirain niya ang kanyang kasunduan sa Israel. Ipapatigil niya ang mga paghandog at pagsamba sa templo sa Jerusalem. At pagkatapos, iseset up niya ang kanyang larawan sa templo sa Jerusalem. Then, that will mark the beginning of the Great Tribulation, which will last in a period of 3.5 years. During the Great Tribulation, uusigin ni Antichrist ang mga Hudyo at hindi lang yan. Uusigin niya rin ang lahat ng relihiyon sa lupa. Uusigin niya ang Romano Katoliko at lahat ng mga Kristiyano. Lahat ng klase ng pagsamba ay kanyang ipapatigil at ipagbabawal. Aangkinin niya ang pagka-Diyos. At sasaniin ni Antichrist na siya ay sambahin ng lahat ng mga tao. Sino man ang hindi sumamba sa Diyos-Diyosan ni Antichrist ay papatayin. At ang sino man ang magiging tagasunod niya ay bibigyan ng tatak sa kamay o sa noo. Iyaon ay ang pangalan o numero ni Antichrist bilang ang halimaw. At hindi lang yan. Ang false prophet ay gagawa ng mga signs na magsasanhi na maraming mga tao ang malinlang upang sila ay sumamba kay Antichrist. Gaya ng pagpapaulan ng apoy mula sa langit. Ito ay magiging panggagaya sa kung ano ang kayang gawin ni Prophet Elijah.
Sasaanihin niya rin na magsalita ang larawan ni Antichrist. Dahil dito, maraming mga tao ang malilinlang at sasamba kay Antichrist. Revelation 13:16-17. Sa pilitang pinatatakan ng false prophet ang lahat ng tao sa kanilang kanang kamay o sa noo, maging sila'y dakila o hamak, mayaman o mahirap, alipin o malaya, at walang maaring magtinda o bumili malibang sila ay may tatak ng pangalan ng halimaw o ng bilang ng katumbas niyaon. Habang nililinlang ni false prophet ang mga tao na sambahin ng Antichrist, ang eternal gospel naman ay ipapahayag ng isang anghel. Ano nga ba ang eternal gospel na binabanggit sa Revelation 14:6? Pamilyar tayo sa salitang gospel of grace. Ngunit ang term na eternal gospel ay dito lang binanggit sa Book of Revelation. Ang gospel of grace ay inatas ng Panginoon upang ipahayag ng tao. Gaya ng mga apostles at believers in the New Testament, sila ay nagpahayag ng gospel of grace tungo sa mga tao. Subalit, ang eternal gospel ay ipapahayag ng anghel tungo sa mga tao during the Great Tribulation. Bukod pa rito, ang gospel of grace ay ipapahayag lang during the age of grace. Ngayon, tayo ay nasa age of grace. Subalit, kapag nagsimula na ang Great Tribulation, the age of grace will come to an end. Ibig sabihin, ang gospel of grace ay ipapahayag lamang until the start of the Great Tribulation. At ang eternal gospel ay ipapahayag lang during the Great Tribulation. In addition to that, ang nilalaman ng gospel of grace ay ang pagsisisi tungo sa Diyos at pananampalataya sa Panginoong Hesus upang ang tao ay mapatawad at maging mga anak ng Diyos. Habang ang nilalaman naman ng eternal gospel ay ang pag-uutos sa mga tao na matakot sa Diyos at sambahin ang Diyos. Ang pagpapahayag ng eternal gospel ay salungat sa pandaraya ng false prophet na sambahin ng Antichrist. Habang nililinlang ni false prophet ang mga tao na sambahin ng Antichrist, ang eternal gospel naman ay ipapahayag ng isang anghel. Tila ba ay sinasabi ng anghel na hindi dapat sambahin ng mga tao si Antichrist at tanging ang Diyos lang ang dapat katakutan at sambahin ng mga tao. At hindi lang yan, during the Great Tribulation, habang ginagamit ni Antichrist ang kanyang masamang kapangyarihan at habang inuusig niya ang mga Hudyo at mga Kristiyano, ang dalawang saksi ng Diyos ay magsasalita para sa Diyos. Revelation 11:3. And I will cause my 2 witnesses to prophesy 1,260 days, clothed in sackcloth. Ang dalawang saksi dito ay tumutukoy kay Moses at Elijah. Sila ay magpapatotoo laban sa masamang gawain ni Antichrist. During the Great Tribulation, ang pag-uusig ay magiging matindi. Dahil dito, ibabalik ng Diyos sina Moses at Elijah na puspos ng Espiritu upang palakasin ang mga Hudyo at mga Kristiyano. Kaya in the midst of all these happenings, magkakaroon ng dalawang uri ng pagpapalakas. Ang pagpapalakas ng dalawang saksi at ang pagpapalakas sa pamamagitan ng pagpapahayag ng eternal gospel. Ang dalawang uri ng pagpapalakas na ito ang tutulong sa mga tao upang hindi sila maninlang at madaya ni Antichrist at ng false prophet during the Great Tribulation.